Magandang hapon, kapatid kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan, si Brother Albert, na magbabahagi ng salita ng Diyos sa hapon na ito. Dahil po ngayon ay panahon ng mahal na araw, kung saan ay ginugunita natin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo na nangyari noong unang Biyernes Santo. Na ito po ay tumatalakay tungkol sa huling 7 wika na inusal ng ating Panginoong Hesukristo samantalang siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo bago siya nalagutan ng hininga. Ang topic ko po sa hapon ito ay pinamagatan kong the shortest and the simplest message of the 7 last word. Yan po ang topic sa hapon na ito. Ang unang wika. Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Ang batayan po nito ay natala sa Lucas chapter 23 verse 34. Mga salitang punong-puno ng pag-ibig, pagmamalasakit at pagpapatawad sa mga taong gumawa sa kanya ng hindi mabuti. Ito'y nagbibigay hamon sa atin na maging mapagpatawad sa mga taong nagkasala sa atin dahil siya mismong Diyos na kuwang magpatawad. Bakit ako, ikaw at sila ay hindi makapagpapatawad? Kaibigan, kapatid, hindi natin ito kayang gawin sa ganang ating mga sarili. Pero sa tulong ng Diyos, magagawa natin ang magpatawad. Hingi natin ang tulong niya. Yan po yung unang huling wika. Sa pangalawang huling wika po ay sinabi, Jesus answered him, "I tell you the truth, today you will be with me in paradise." Ito po ay mababasa natin ang batayan sa Lucas chapter 23 verse 43. Ang salitang mapangahawakan at nagbibigay kasiguraduhan sa mga tao na sila'y makakasama sa kanyang kaharian kung sila ay kikilalanin siya, si Kristo. Gusto mo bang makasama sa kanyang kaharian? Kung ganon, kilalanin at tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, at maaari mo itong gawin anumang oras. At kung magagawa mo agad ngayon, mas mabuti. Ikatlong huling wika. He said to his mother, "Woman, here's your son." And to his disciple, "Here is your mother." Ito po ay mababasa natin sa John chapter 19 verse 26-27. Ang mga salitang nagbibigay ng pagpapahalaga sa relasyon ng pamilya, ng ina sa anak, ng anak sa ina. Paghahabili na ang pagkalinga at pagmamahal ay dapat manatili sa isang pamilya sapagkat ito ang disenyo ng Diyos sa isang sambahayan na magmahalan ang bawat miyembro ng pamilya.
Ikaapat na huling wika, my God, why have you forsaken me? Ito po ang batayan ay mababasa natin sa Mateo 27:46. Mga kataga ng salita na nagpapahiwatig ng pakiramdam na tila baga nagpabaya ang Diyos sa mga panahong tayo'y nasa kalagayang punong-puno ng problema at suliranin ng buhay. Kapatid, kaibigan, hindi kailanman nagpapabaya ang Diyos. Kung dumaraan man tayo sa pangit na bahagi ng buhay, hindi dahil pinababayaan tayo ng Diyos. Manapa ay may mabuting plano ang Diyos sa buhay natin dahil Siya ay ang Diyos na mabuti at hindi Siya nagkakamali sa mga plano niya sa buhay natin. Kailangan lang natin lubusang magtiwala sa Kanya. Ang ikalimang huling wika, I am thirsty. Ito po ay mababasa natin sa 1 John chapter 19 verse 28. Marahil literally nauuhaw siya dahil sa init ng panahon na yon nung nangyari ang pagkabayubay niya sa krus. Pero spiritually, may iba pang mensaheng gustong iparating. Ang mensahe ng salitang ito na ako'y nauuhaw. Uhaw siya sa pag-intindi at pangunawa ng mga taong hindi maunawaan ang layunin ng pagkapako niya sa krus, sukdulan ng kanyang kamatayan. Kapatid, kaibigan, hindi mo rin ba nauunawaan ang tunay na dahilan ng layunin ng kanyang kamatayan sa krus? Kapatid, kaibigan, ang pag-ibig ang pangunahing dahilan kung bakit nabayubay si Kristo sa krus para sa kaligtasan mo at kaligtasan nating lahat. At sana'y huwag mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus dahil lang sa hindi mo naiintindihan at hindi mo naunawaan ng lubos ang tunay na layunin nito. Darako na po tayo sa ika-6 na huling wika. It is finished. Ito po ay mababasa natin sa John 19 verse 30. Salitang nagpapahiwatig ng kaganapan ng katubusan ng sangkatauhan mula sa tiyak na kaparusahan sa impyerno dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ikaw, ako, tayo'y may katiyakan ng kaligtasan sa sandaling kilalanin mo ang ginawa ni Kristo para sa iyo. Tanggapin mo siya sa buhay mo bilang iyong tagapagligtas. Kung magagawa mo sana ngayon para sa iyong sariling kapakinabangan. At nandito na po tayo sa huling wika ng ating Panginoong Jesucristo, ang ikapitong huling wika. Father, into your hands I commit my spirit. Ito po ay mababasa natin sa Luke chapter 23 verse 46. Salitang naggagabay at nagtuturo kung kanino natin ipagkakatiwala ang ating buhay at espiritu sa mga panahon na tayo ay lilisan na sa mundong ito. Katulad
ng ginawa ng ating Panginoon na ang kanyang Espiritu ay itinagubilin niya sa kanyang Ama. Napakahalagang alam natin kung kanino natin ipagkakatiwala ang ating buhay at espiritu, na alam natin, na alam mo na ikaw ay safe at secure, na walang sinuman ang makakaagaw sa atin sa kamay ng Ama. Ang referensya po ay mababasa sa John chapter 10 verse 29. Paalaala bago ako magtapos, kapatid, gusto ko pong magbigay ng paalaala. Kapatid, kaibigan, hindi natin kailangan malungkot ngayon, Biyernes Santo, dahil sa ating kaisipan na patay si Kristo. Hindi na siya patay ngayon sapagkat nangyari lang at naganap ang kamatayan niya noong unang Biyernes Santo. Pero ngayon, buhay na siya at mananatiling buhay magpakailanman. Yan po ang totoo. Salamat kapatid, kaibigan, sa maikling oras ng pagtatalakay natin sa huling 7 wikang nasambit ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo bago siya tuluyang nalagutan ng hininga. Sana kapatid, kaibigan, magkaroon ng refleksyon sa buhay mo ang mga salitang narinig mo, napakinggan mo sa video ito na iyong napanood, nang sa ganon magkaroon ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa buhay mo. Pagpalain, ingatan, at patnubayan tayo ng Panginoon sa araw na ito at sa mga panahon pang darating. Amen.